Unang araw pa lang pero suko na ang ilang driver dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Napapagod lang daw sila sa kakapasada para sa kakarampot na kita. Posibleng makabawi ang mga kapatid nating driver kung papasanin ito ng pasahero at maaprubahan ang hirit na 5 pisong dagdag sa pamasahe. Narito po ang report ni Mean Los Baños. 500 piso lang ang naiuuwing kita ni Joel sa buong araw na pamamasada ng jeep sa rutang Espanya-Bloomingtreet sa Maynila. Pero ang 500 pesos na yan, mababawasan pa raw lalo't higit 20 pesos na ang taas presyo sa petrolyo. Masakit sa bulsa pero kailangan pa rin daw kumayod. Ang hirap, syempre. Yung konting bariyang mapupunta sana sa pambiling bigas, sa diesel na napupunta. Syempre, nagbaboundary kami. Kinakapos din sa kanyang kita bilang tsuper si Ala na taga Davao City. Halos kalahati raw ng kita niya ang nalaga sa taas ng gas. Ang diskarte na mo karon pag rush hour, biyahe, pag hinay na, tambay na lang po. Kay mas-short pag sa krudo. Sa Cebu City, nagmamakaawa ng humingi ng ayuda sa LTFRB ang ilang transport groups. Humihirit din sila ng dagdag pasahe. Pero habang wala pa silang natatanggap na ayuda, sabi ng ilang nakausap naming driver, uuwi na lang daw sila sa kani-kanilang probinsya at maghahanap ng ibang pagkakakitaan. May paraabang, pamilya pa, pag yun. Estudyante na kupat kabok, 2 ka college. Saan man na ito, ana? Tayo ko na ni Mahimo ni. Paulitan ni probinsya. Kahit mga TNVS driver, umaaray na rin. Si Kim Elizalde baka mapilitan na raw tumigil sa pamamasada. Paano yan? Pag tumaas pa yan, pagpapatuloy ka pa ba sa pagbiyahe? Siguro pag umabot ang 100, so uli ko na ito sa may-ari. Magta-tricycle na lang ako. Ngayong Martes ang unang bugso ng utay-utay na big-time oil price hike. Umaabot ng hanggang 24 pesos and 25 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Meron ding mga nagprotesta. Ang transport group na Piston humirit ng 5 pisong taas pasahe sa jeep. Pero hindi lang mga may sasakyan ang dapat mabahala. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, posible silang magpatupad ng 30% increase sa kanilang singil. Pag tumaas ang ating petroleum product, kasunod na niyan ang other increases on the spare parts, lubricants, mga gulong, and other operational expenses. Kaya wala kaming choice but to make a request to our clients na pakinggan naman nila yung concern namin. Kapag tumaas ang singil sa truck delivery, posible ring tumaas ang presyo ng mga karga nilang produkto o basic goods. Mga ordinaryong Pilipino ang tatamaan yan. Ito nga't ang ilang nagtitinda ng pagkain at gumagamit ng kerosene panluto, panggatong na kahoy muna ang pamalit. Karon, kahoy na. Kay mahal ang gasol. So, mas makatipid ka. Oh, matipid gid kayo. Pagkahoy. Ang konsumo. Kaya para maibsan yan, inaprubahan na ng House Ways and Means Committee ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspindihin o tapyasin ang excise tax sa petrolyo. Pero nakabate raw dapat ito sa rekomendasyon ng economic managers at Department of Energy. May ilang kondisyon din na dapat masunod. Una, kung ang average Dubai crude oil price base sa Mean of Platts Singapore o MOPS ay umabot sa mahigit pa sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. Pangalawa, kung nagdeklara na ang Pangulo ng National Emergency o Calamity dahil sa pambihirang pagtaas ng presyo ng langis. Sakali namang masuspindi ang excise tax, 6 pesos hanggang 10 pesos ang posibleng mabawa sa presyo ng petrolyo. Pero gate ng ilang oil companies, hindi yan mararamdaman agad. Kailangan pa raw kasing maubos muna ang luma nilang supply. Kailan naman yan mauubos? It will be around 15 days. 15 to 20 days. Bago maging effective. Yes. Patay na ang kabayo. Diyos ko. Bukod sa excise tax, iminungkahin ni Senador Sherwin Gatchalian na pwede rin gamitin ang bahagi ng calamity fund ng NDRRMC na 39 billion pesos at ang contingent fund na 13 hanggang 14 billion pesos bilang fuel subsidy sa transport sector at iba pang apektado ng oil crisis. Sang-ayon din daw dito maging ang Department of Budget and Management. We can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay
dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. So broadly, pwedeng ma-interpret na itong man-made calamity in Iran is creating economic disruptions sa pamumuhay ng tao. Habang kinakapapa ang solidong solusyon sa taas presyo, walang choice ang ating mga kapatid kundi magtiis, magtipid at mamaluktot. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.